Tuloy-tuloy na ang hakbang ng pamahalaan para labanan ng hand, foot and mouth disease sa bansa. Ang Department of Health o DOH nakipag-ugnayan na sa mga lokal na pamahalaan para tugunan ng sakit na karaniwang tinatamaan ay mga bata. Tunghayan ang aking report. Mas paigtingin pa raw ngayon ng Department of Health o DOH ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa bawat rehiyon sa bansa para sa monitoring ng hand, foot and mouth disease o HFMD lalo na sa mga bata na karaniwang tinatamaan ng sakit. Ayon sa DOH, pinaplano na ng kagawaran ng mga hakbang na gagawin nila kasama ang Health Learning Institution ng ahensya kung papaano mas mapapalawig ang kampanya kontra HFMD. Kabilang daw sa mga pagtutuon ng pansin ng DOH para sa HFMD prevention and management ang mga paaralan kung saan kadalasang naroon ang mga bata. Gayunpaman, binigyang diin ng DOH na dapat magsimula sa bawat kabahayan ang kalinisan para makaiwas sa sakit. Binigyang diin ng DOH na pinaka-epektibong paraan para labanan ang HFMD ang palagiang paghuhugas ng kamay sa loob ng 20 segundo. Hindi biro ang naturang sakit at maaari itong maipasa o maaari itong makuha sa pamamagitan ng pagbahin, pag-ubo at pagsasalita. Naililipat din ang nasabing virus kung ang isang individual ay nahawakan ng isang bagay na kontaminado ng may taong may HFMD. Pinayuhan naman ng DOH ang publiko na karaniwang sintomas ng HFMD ang pagkakaroon ng lagnat, singaw sa bibig at pananakit ng lalamunan. Kadalasan din daw nagkakaroon ng mga butlig sa palad at talampakan ang may mga HFMD. Maaari namang manatili sa bahay ng 7 hanggang 10 araw depende sa abiso ng doktor ang isang tao na may sakit kung natukoy ito bilang mild case lamang. Matatandaan na noong nakaraang buwan, nakapagtala ang DOH ng 2,525 na mga bagong kaso ng HFMD. Karamihan sa mga ito ay edad 1 hanggang 3 taong gulang. Ang bilang na yan ay nakuha lamang sa loob ng 1 linggo. Sa kabuuan, mayroon ng 39,893 na kaso ng HFMD sa buong bansa. Para sa Philippine News, Vanessa Cleopas sumasaludo sa bawat Pilipino.